Go na! Dapat gawin nila ngayon simple lang. I-convene na nila yung sarili nila as a impeachment court. Magpaniwala po sila. Hindi lang naman sa judges. Gawin na yung mga tinatawag ng mga preliminary processes like the issuance of summons, yung pagsasabit ng verified answer within 10 days ni Sara Duterte, at yung kung ano pa mga proceedings bago yung trial proper. Now may question ngayon, kung may duda ngayon, kung matatapos before June 30, talaga namang malaking duda yon na matatapos. Kasi nga yung sinasabi, 19 days na lang ang pwede. Ang ano po natin dyan ay pagkatapos na dinelay, dribble ng 4 na buwan, ngayon naman ay sisiksik nila yung mga schedule, ay mamadaliin nila prosecution and the defense. Kasi imagine, binibigyan lang kami kung yan po ang masunod na timetable at sana naman hindi, ay 2 days lang ang binibigay sa prosecution, 2 days rin lang ang binibigay sa defense. Kahit po sino mga batikang pang abogado, ang tanpinyo, yung mga sanay na sa mga trial practices, sa court po, ay napaka-practical po yan at reasonable po yan. Give both sides, prosecution and the defense, reasonable time to present their respective evidence. Pero first things first, the first thing to do sa atin, sinasabi sa ating saligang batas, mag-convene na kayo. Pwede rin naman hindi na hintayin sa June 11, Wednesday. Pwede naman ngayong araw, kung pwede ngayon o bukas, or at the latest sa Wednesday sa June 11. At kung meron na mga ihangin na mga resolution dyan, katulad ng sinasabing Bator de la Rosa resolution tungkol sa de facto dismissal, bago man nila yan mga aksyonan, dapat mag-convene muna sila as an impeachment court. Wala silang kapangyarihan, wala silang personality as an ordinary, as a Senate, as a mere House of Congress doing lawmaking functions na mag-resolve o mag-act sa mga any motion or any resolution na related sa impeachment. Dapat mag-convene muna as an impeachment court. Yun ang pinakapanawagan natin ngayon. Whether or not matatapos sa June 30, tingnan na lang natin. Pero please, wag pong pilitin yung sinasabing timeline ni Senator Francis Tolentino, because for me, is a recipe, a prelude to railroading. Ma'am, ano po ma'am? How do you convince the public naman po na skeptical pa rin sa impeachment trial na to, na kailangan matuloy na po ang trial na binibigay sa kasi may mga nalilipan pa rin mga posts sa Facebook at Twitter, sa social media po ma'am na inosente pa raw si VP Sara at wala nang oras na raw ang Senado para. Malaking kalokohan yan, ano? Kaya nga kailangan muna ng paglilibis para alamin natin kung guilty pa o hindi. Hindi sa amin. Kung hindi natin gagawin yung paglilibis sa kanya sa pamamagitan ng impeachment trial, how can we know now the truth? Dun sa mga aligasyon, dun sa mga charges against her. Hindi pwedeng pagkait pa tayo. Hindi pwedeng tinatago ang katotohanan. Suppression of truth is not acceptable. Sana po yun ang isipin kahit ng Duterte forces. Alin mo ba pipiliin nyo? Yung Duterte o yung ating saligang batas? Lahat po tayo, lahat na institusyon, lahat ng mga Pilipino, sa ilalim tayo ng saligang batas. Ang kailangan igalang at ipursige at isulong ay yung saligang batas. Hindi yung interes ng kanino man, interes ng Pangulo, interes ng Vice President, interes ng mga senador, whoever. Hindi po pwede yan. Malinaw ang saligang batas. Mag-ibasa naman po ano po sa ating saligang batas.
Hindi ka na kapi. Ganun na maingay doon ha. Pagalitan natin mo. I-video ka ng mga panepulis doon. Panepulis. Panepulis na kayo. Paliwanag mo kung saan. Diba? Tubig, malamig, mineral tubig. Tama namin sa pamilya. Bawal, tapos na ha. Tubig, 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 malamig, mineral tubig, tubig. Sabihin ko sana na sa pagkain wala kang supply. Wala pa tayo. Try mo. Pagtanggap, maraming salamat sa mga tumanggap, sa mga nakinig, Madami ho ba sa yan? patuloy na sumusuporta. Sa mga nagtutumpik-tumpik, huwag niyo pong kalimutan, kinalal kayo ng taong bayan, pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan. Huwag niyo antayin na taong bayan din ang humusga sa inyo. Gawin niyo ang tungkulin, try and decide. Maglitis at magdesisyon. Gamitin ang konsensyang tama at tuwid. Yun lang po. So ano po masasabi niyo, Father? Mukhang mas naiintindihan po ng taong bayan ng sport quiz kaysa sa mga kay SK Escudero. Tingin ko, naiintindihan naman nila yun eh. Ang problema, merong gustong umintindi, merong ayaw umintindi. Yung nagpapanggap, yung nagmamaang-maangan, yung nagtatanga-tangahan. Mahirap po gamutin yon. Patuloy natin pakinggan ang konsensya. Tunay tayong nananampalataya. Ano pong panawagan natin sa ating mga Pilipino? Patuloy po rin nananawagan na huwag natin bayaan na matukhang ang ating konstitusyon. Tinukhang na libo-libo natin mga kababayan. Tinukhang na ang kaban ng bayan. Huwag natin manatiliin tukhangin din ang ating saligang batas. Saludo po sa mga Pilipino. Maraming Salamat din po sa Kami tanong. Father Flavi and Tanong ko kung single ka sa room. Salamat po. Napakaganda ng sinabi. DJ kanina masipag din mo. Kasi pag So yun nga, no? Makamila-mala iba na sa nasakyan niya, nangyayari yan. Alport pa yung sakyan. Ha? Hoy! Hindi ka na Hindi ka na live? Nakuha mo kanina Hindi ka na nag-video? Layla? Nagkakuha ka ng ano? Hindi ka nag-video? Walang upload. Uy! Lapit sana ako yung nakuha ng pagkain. Sabi ko, wala bang vlogger?